Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Lalo na kung mangyayari ang labanan sa mismo nilang teritoryo. Mas magiging pabor sa lahi ng mga barbarian ito. Dahil alam nila at kabisado nila ang kanilang lugar. Maaari nila itong gamitin advantage sa ating lahing elf, at baka kapag nangyari iyon mas lalong mapahamak pa ang buo nating lahing elf. Kaya Ken, sigurado ka na ba sa iyong naisip na tayo ay sasalakay sa mismong lugar ng mga barbarian? Alam ko na alam nyo din na ito ay masyadong mapanganib sa ating lahat. Kaya Ken, baka pwedeng mag-isip ka na muna ng ilang beses bago ka magdesisyon na tulad ng napagdesisyunan mo na sumalakay sa lugar ng barbarian. Paumanhin sa iyo Ken, subalit sa ngayon ay para bang hindi tama ang basta-basta mong naging desisyon. Alam mo naman na lagi akong nakasuporta sa iyong mga ninanais. Subalit ngayon kung tungkol na ito sa buo nating lahing elf, ay kailangan ko din minsan na hindi sumang-ayon sa iyo. Maaari pa akong sumang-ayon sa nais mong paglusob sa lugar ng mga barbarian. Kung walang madadami na ibang mga elf. Subalit ang buhay ng buong lahing elf ay nakasalalay sa magiging desisyon mo Ken. Kaya mag-isip ka muna, Ken, ng ilang beses. At isipin mo din ang mga pwedeng mangyari sa ating lahat kapag ginawa natin na sumalakay sa lahi ng barbarian na ngayon ay nakakaranas pa tayo ng mga hindi magandang pangyayari. Sabi ni Mata. At nang laki ang mga mata nila Matandang Lost at Master Ken. Nang makita nila ang figure ni Lin na tumatakbo patungo sa kanila. At si Matandang Lost ay nagsalita at sinabi, "Totoo ngang, nakabalik na si Prinsesa Lin. Ken, ang iyong anak ay nakabalik na." Sabi ni Matandang Lost habang ang mga luha nito sa kanyang mga mata ay dahan-dahan din tumutulo. At si Master Ken ay ang mga mata ay nais bumagsak ang mga luha ngunit ito ay kanyang pinipigilan. At si Master Ken ay hindi makapaniwala pa rin. Hanggang ngayon at ito ay labis lang na nakatingin sa figure ni Lin na tumatakbo. At si Matandang Lost ay nagsalita at sinabi, "Ken, salubungin mo na ang iyong anak. Alam ko kung gaano mo ito nais makita at may akap. Sige na Ken, tumungo ka na din sa kanya." Sabi ni Matandang Lost. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay tumingin lang kay Matandang Lost na walang nasabi na kahit ano. At si Master Ken ay tumingin pabalik sa figure ni Lin na tumatakbo. At si Master Ken ay dahan-dahan naglakad pasulong na walang imak. At si Lin nang makita niya ang kanyang ama na si Master Ken ay naglakad at parang sasalubungin siya. Mas tumulo ang mga luha ni Lin sa kanyang mga mata at mas bumilis ang pagtakbo nito. At nang malapit na ang dalawa sa isa't isa, si Lin sa sobrang pagtakbo at dahil din sa pagod na kanyang nararamdaman mula nang siya ay maglakbay. Sa loob ng sagradong lagusan pabalik sa kanilang nasasakupan na lugar kung nasaan ang sagradong harang, ito ay wala pang pahinga. At nang makabalik na siya at nang makita siya ni General Oliver, si Lin ay nagpasya agad na maglakbay ulit patungo naman pabalik sa kanilang imperyo ng lahi nilang elf. Kaya si Lin ngayon at ang kanyang mga binti ay sobrang pagod na. At si Lin ay biglang nadapa at sa sobrang bilis ng pagtakbo nito ito ay nawalan ng balance at nagpagulong-gulong. Nang makita nila Matandang Lost, General Oliver ang pagdapa ni Prinsesa Lin. Si Matandang Lost ay labis na sumigaw sa nag-aalalang tono at sinabi, "Prinsesa Lin," sigaw ni Matandang Lost, at ganun din si General Oliver. At ang dalawa ay tumakbo patungo kay Lin. Samantala si Master Ken nang makita na nadapa si Prinsesa Lin,
Ito ay labis na nag-alala at ito ay tumakbo at sinabi. Anak, aking anak, sigaw ni Master Ken, at si Master Ken ay mabilis na tumakbo. At si Lin nang madapa ito ay hindi kumikilos. At si Master Ken nang makarating na kung nasaan nakadapa si Prinsesa Lin. Agad-agad na hinawakan ni Master Ken si Prinsesa Lin. At ito ay kanyang tiniyaya at hinawakan ang kanyang muka at sinabi. Anak, aking anak, anong nangyari sa iyo? Anak, gumising ka. Anak ko, gumising ka. Sabi ni Master Ken sa pasigaw na tono. At sila General Oliver at Matandang Loss ay nakarating na din agad kung nasaan sila Master Ken at Lin. At si Matandang Loss ay nagsalita at sinabi. Ken, anong nangyari kay Prinsesa Lin? Ken, nais ko makita at malaman kung ano lagay ni Prinsesa Lin. Kung maaari ay nais ko itong hawakan. Sabi ni Matandang Loss. Habang ang luha nito ay patuloy parent sa pagtulo. Ang tatlo na sila General Oliver, Matandang Loss at lalo na si Master Ken ay lubos na nag-aalala sa mga oras na ito kay Lin. At bago pa bitawan ni Master Ken ang katawan ni Lin at ito ay tumayo. Para matignan ni Matandang Loss ang sitwasyon ni Lin sa oras na ito. Si Lin ay dahan-dahan din ilat ang kanyang dalawang mata at ito ay ngumiti at sinabi. Ano ba kayo ama? Ayos lang ako, nais ko lang kayo biruin, sinadya kong magpadapa. Para mas mapabilis kayong tumungo sa akin dahil pagod na ako. Sabi ni Lin habang ito ay tumatawa. Ha ha ha. Nang makita nila na si Lin ay dumilat at nang marinig nila ang sinabi ni Lin at ang tawa nito. Si Master Ken ay dahan-dahan ngumiti at sinabi. Ikaw talagang bata ka. Hindi ka pero nagbago. Sabi ni Master Ken at ito ay niyakap ng mahigpit si Lin at sinabi. Sobrang miss na miss kita aking anak. Pinag-alala mo ang iyong ama sa iyong pagkawala. Anak ko, mahal na mahal kita at sobrang napaka. Importante ka sa akin. Kaya wag mo na ulitin na mawala pa ulit. Sabi ni Master Ken sa seryosong tono ngunit ramdam ng kahit na sino ang makakakita ang lungkot at pag-aalala nito kay Lin. Nang marinig ito ni Lin, ang kaninang tawa niya ay napalitan ng paiyak ng sobra at sinabi. Ama, aking ama. Patawad kung napag-alala ko kayo. Ama ko, mahal na mahal ko din kayo. Ama, patawad. Sabi ni Lin habang ito ay umiyak ng malakas at nakayakap din kay Master Ken. At ang luha din ni Master Ken ay dahan-dahan na din tumutulo. Ang mag-ama na sila Lin at Master Ken ay nagyakapan ng mahigpit. Samantala si Matandang Loss ay nagsalita at sinabi. Paumanhin sa inyong mag-ama. Lalo na sa iyo Ken. Ngunit, maaari ko din bang mayakap si Prinsesa Lin? Sabi ni Matandang Loss habang ito ay naluha. At ang tono nito ay sobrang saya. Nang marinig ito nila Master Ken at Lin. Si Master Ken ay dahan-dahan pinunasan ang kanyang luha sa kanyang mga mata. At si Lin ay dahan-dahan niyang hinayla patayo. Nang nakatayo na si Lin, si Master Ken ay dahan-dahan tumalikod habang ang luha nito ay pinupunasan niya. Dahil ayaw ni Master Ken na makita siyang naluhaon na iyak ng sinuman. At si Matandang Loss ay nagsalita at sinabi, Prinsesa Lin, maaari ba kitang may akap? Sobra kaming nag-alala sa iyong pagkawala. Sabi ni Matandang Loss habang naluha. Nang marinig ito ni Lin, ito ay nagsalita at sinabi, lubos akong humihingi ng paumanhin at patawad sa aking pagkawala. Lola Loss, patawad. Sabi ni Lin at ito pa lang ang kauna-unahan niyang matawag na Lola si Matandang Loss. At si Lin ay nagpatuloy sa pagsisalita at sinabi, Lola Loss, miss na miss ko na din kayo ni Sophie. At si Lin ay kumilos ng pagyakap. Nang marinig ni Matandang Loss ang sinabi ni Lin at tinawag siya nitong Lola. Mas lalong umiyak si Matandang Loss at ito ay mabilis na yamakap kay Lin at sinabi, Prinsesa Lin, aking apo, salamat na nakabalik ka. Salamat at ligtas ka na nakabalik dito. Salamat at ngayon ay kapiling ka na namin muli, apo ko. Sabi ni Matandang Loss habang naiyak. At ang dalawa na sila Matandang Loss at Lin ay nag-iyakan sa oras na ito habang magkayakap. Samantala, habang nagyayakapan sila Matandang Loss at Lin, ang mga kasundaluhan na nasa hanay ni General Oliver ay mabilis na nagsidatingan gamit-gamit ang kanilang mga kabayo. Sa pagdating nila sa tapat ng gate ng Imperyo, laking gulat ng mga kasundaluhan nang makita nila na ang gate ng Imperyo ay may mga nakadikit na mga dugo. At ang isa sa mga kasundaluhan ay nagsalita at sinabi, anong nangyari dito, bakit napakadaming dugo sa gate at sa loob ng Imperyo? At ito ay sumigaw at sinabi,
Magmadali tayo nang pumasok sa loob. Sigaw ng isa sa mga kasundaluhan. At pinatakbo nila muli ang kanilang mga kabayo na gamit-gamit papasok sa loob ng imperyo. At sa pagpasok nila mas nagulat sila nang makita nila ang mga katawan ng mga kasundaluhan ng lahing elf na mga nakahiga at wala ng mga malay. At ang isa sa mga kasundaluhan ay nagsalita muli at sinabi, "May nangyaring hindi maganda dito. Nakakakilabot ang bumungad sa atin ngayon sa loob ng imperyo ng ating lahing elf. Nasaan na kaya sila General Oliver at Prinsesa Lynn?" At ito ay tumingin sa kanyang likuran at sinabi, "Maghanay tayo sa apat na hanay. Maghiwalay-hiwalay tayo. Patayin nyo ang makita nyong ibang nilalang na nandito sa loob ng imperyo. Kung anumang nilalang at saan nagmulang lahi ang gumawa nito. Hindi natin sila pwedeng patakasan. Pagpapatayin nyo ang mga ibang nilalang na nasa loob ng imperyo kapag nakakita kayo." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!